Are you ready, mga kapatid? Tanungin mo muna yung katabi mo. Are you ready? Praise God. Kasi mga kapatid, ang mensahe ngayong umaga ay nakakaiba. Naniniwala po akong kakaiba. Okay, as we open our Bible in the book of Matthew, Matthew chapter 4, verse 1 up to 11. Amen. Hallelujah. Mateo 4, versikulo 1 hanggang 11. Sundan nyo samantalang aking babasahin. Okay? Amen. Ganito po ang sabi sa verse 1. Nang magkagayoy, inihatid ng Espiritu Santo si Jesus sa ilang upang siya'y tuksohin ng dyablo. At nang siya'y makapag-ayunong 40 araw at 40 gabi, sa wakas ay nagutom siya. Ang manunukso ay dumating at nagsabi sa kanya, kung ikaw ay anak ng Diyos, ay ipag-utos mo sa mga batong ito na maging mga tinapay. Tatapat siya ay sumagot at sinabi, nasusulat, hindi sa tinapay lamang nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Okay, sabay-sabay natin. Sa verse 5, nang magkagayoy, dinala siya ng dyablo sa bayang banal at inilagay siya sa tuluktok ng templo. Sa verse 6, at sa kanya'y sinabi, kung ikaw ang anak ng Diyos ay magpatihulog ka, sapagkat nasusulat, sila'y magbibilin sa kanila ng mga anghel tungkol sa inyo at aalalayan ka ng kanyang mga kamay, baka matisod ka ng iyong mga paa sa isang bato. Sa verse 7, sinabi sa kanya ni Jesus, nasusulat din naman, huwag mong tutuksohin ang Panginoon mong Diyos. Muling dinala siya ng dyablo sa isang bundok na lubhang mataas at ipinamalas sa kanya ang lahat ng mga kaharian sa sanlibutan at kaluwalhatian nila. At sinabi niya sa kanya, lahat ng mga bagay na ito'y ibibigay ko sa iyo kung ikaw ay magpapatira pa at sasambahin mo ako. Sa verse 10, nang magkagayoy sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka Satanas, sapagkat nasusulat, sa Panginoon mong Diyos sasamba ka, at siya lamang ang iyong paglilingkuran. Sa verse 11, nang magkagayoy, iniwan siya ng dyablo, at narito, nagsidating ang mga anghel, at siya'y pinaglingkuran. Napagandang istorya, mga kapatid. Kasaysayan sa Panginoon. In His, mga kapatid, sa kanyang pasimula, sa kanyang ministry, amen, ay mayroong pong mga pagsusubok, mayroong mga tukso sa kanya. Praise God. But, the very important thing, the Word of God is powerful. Wala siyang ibang ginamit na sandata. Wala siyang ibang ginamit na para, sabi sa verse 10, na para ang dyablo ay umalis. Para ang dyablo ay siya'y iwan. Amen, maliban sa kanyang ginamit sa Word of God. Ulitin ko, it is the starting of His ministry. Ngayong araw, mga kapatid, ito rin ang pasimula ng taong ito, unang linggo ng taon, amen, pasimula ng ating pagsuon sa mundong ito. Mula panibalang taon sa ating pakikipagbaka. Amen. I'll be preaching, mga kapatid, harap ka sa iyong katabi, hanap kayong kapartner. Bawat isa. Amen. Ito po yung aking preaching ngayong umaga. Sige ha. Ito po yung aking topic. Bawat isa ay mayroon pong ituturo. Ituro mo siya. Amen. Ito po yung title, mga kapatid ha. Okay, are you ready? Mayroon ka na bang kapartner? Ikaw, wala ka pa.
Hanap ka ng kapartner mo. Sige, kahit lalaki, basta ituturo mo lang naman, hindi naman kayo mag-ano. Okay, kahit babae sa lalaki, pwede lang. Okay, basta't may partner kayo, mayroon tuturo kayo. Amen. Okay, are you ready? Sabihin mo sa kaharap mo, ngayong taon, patunayan mo na mali si Satanas sa akusasyon sa iyo. Ulitin natin para mas lalo nating maunawaan. Okay. Ngayong taon, patunayan mo na mali si Satanas sa mga akusasyon sa iyo. Praise God. You may be seated. Amen. Hallelujah. Praise God. Kaya ba nating patunayan? Kaya ba nating patunayan na ang lahat ng akusasyon ni Satanas sa atin ay mali? Dahil araw-araw, inaakusahan ka. Araw-araw, inaakus ka ng dyablo sa paglilingkod mo. Why not? Kung paano ang Panginoon sa kanyang pasimula, sa kanyang ministry, naroon para dalhin siya sa pagsusubok. Dadalhin siya sa isang pagsusubok, amen, sa kanyang pasimula, sa kanyang ministry. But I have said, mga kapatid, amen, sa kanyang mga na-encounter, praise God, na ginagawa, ina-accuse sa kanya ng dyablo, amen, hallelujah, only the Word of God, ang tanging niyang nagamit, mga kapatid, ay ang salita ng Panginoon. And like manner sa ating buhay, araw-araw, walang tigil ang dyablo para akusahan ka. Ilog mo ka, papanghinain ka, until napatayin niya ang buhay at malusog mong, aktibo mong pananampalataya. Araw-araw yan. That's why we must be ready about this. Na dapat tayong lahat ay maging handa na patunayan siya, amen, na sinungaling. Patunayan siya na mali ang kanyang akusasyon sa ating buhay paglilingkod. 1 Peter chapter 1 verse 8, sabi dito, mga kapatid, be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, as a roaring lion, walketh about seeking whom may devour. Siya po'y araw-araw na gumagala, humahanap ng masisila. Kaya nga sabi ng Panginoon, kinakailangan tayong maging mapagpigil, mapagpuyat, mga kapatid, and the only weapons that can guarantee na patuloy nating mapapatunayan na mali ang kanyang akusasyon, walang iba ang salita ng Diyos. Let us all stick to the Word of God, dahil ito po lamang, mga kapatid, amen, ang ating pwedeng panlaban. Without the Word of God, you will become defeated. If you set aside the Word of God, you will become loser. If you set aside the Word of God, mga kapatid, you will be failed. Kaya nga ang Panginoon malinaw, amen, na lagi niyang sinasabi, it is written, nasusulat, at kailanman sa kanyang patuloy na paggamit ng nasusulat, nagtagumpay ang Panginoon. And the Bible tells us, iniwan siya ng dyablo. Why? Wala pong panlaban ang kaaway sa salita ng Diyos. Wala siyang pwedeng maging magtagumpay if we use always the Word of God. Brothers and sisters in Apostolic Church of Tinambak, let's remain, amen, depending on the Word of the Lord. Para ano? Napaganda ng verse 11, pakiplas mo, Brother Russell, mga kapatid. Amen. At dahil sa kanyang paggamit ng salita ng Diyos, nagtagumpay ang Panginoon. In 3 times na siya'y tinutokso. In 3 times 4:11. In 3 times na siya, mga kapatid, ay hanggang sa gusto siyang pasambahin. Amen, ang dyablo. Pero laging sinasagot ng Panginoon, it is written, nasusulat, at doon nagtagumpay. Sabi ko nga, amen, after all, iniwan siya ng dyablo. Matthew 4:11, Brother Russell. Amen. At ayon, iniwan siya at napaganda. Dumating ang mga angels para mag-minister sa kanya. Sabi niya, nang magkagayon, iniwan siya ng dyablo.
Amen. Kung papaanong sabi ni Mike Enriquez, hindi ko kayo tatantanan. Ganun din ang dyablo. Hindi ko kayo tatantanan. But listen, if we use always the authority of the Word of God, ang sabi ng Biblia, nang magkagayon, iniwan siya ng dyablo. At narito, mga kapatid, amen, nagsidating ang mga angel at siya ay pinaglingkuran. Kapag in-entertain natin ang dyablo, hindi makalalapit ang angel para tayo paglingkuran. But if we use the Word of God, naniniwala ako mga kapatid, iiwan tayo ng kaaway, iiwan tayo ng dyablo, and the angel come, will minister, will lead us, mga kapatid, and the angel will minister unto you, amen, sa buhay natin. Are you ready? Are you ready to hear the accusation of the devil? Mga akusasyon, mga kapatid ni Satanas, sabi ko nga po, patunayan natin ngayong taon na siya ay mali. Sabihin mo nga sa katabi mo, kaya mo ba? Akusasyon ni Satanas sa iyo, ang paglilingkod mo sa kanya hindi sincero. Inaakusan ka ng dyablo, ang paglilingkod mo sa kanya hindi sincero. Pwede ba natin siyang pabulaanan? Pwede ba natin siyang sabihin, sinungaling ka? Amen. Inaakusan na tayo. Inaakusan ka na ang paglilingkod mo ay hindi sincero. You need to prove it, na't mali siya. Na kung maglilingkod ka talaga, maglingkod ka ng sincero. Dahil kapag ang paglilingkod mo hindi sincero, tama si Satanas sa'yo. Tagumpay sa'yo si Satanas. But if we prove that Satan is a liar, amen, Satan is wrong, maglingkod tayo ng sincero. Second one, naglilingkod ka o ang paglilingkod mo ay pagpaimbabaw at pakitang tao lang. Akusasyon ito ng dyablo. Naglilingkod ka, pakitang tao lang. Ba't kanyang tingin nyo sa akin? Kapatid. Amen. Amen. Akusasyon ito ng dyablo. Naglilingkod ka sa Diyos, pakitang tao lang kasi nandiyan si brother, crush mo kasi si sister. Naglilingkod ka dahil nakita ka kung ano-ano, mapakitang tao lang. You need to prove that. Amen. Na hindi siya tama. Hindi siya tama. Patunayan mo na mali siya, na naglilingkod ka sa Panginoon from the bottom of your heart. Naglilingkod ka, hindi nagpapaimbabaw. Naglilingkod ka sa Diyos, mga kapatid, sa totoong paglilingkod. Amen. Hallelujah. At hindi pakitang tao. Patunayan natin yan ngayong taon na kahit walang nakakita, walang tumitingin sa iyo, sincero kang naglilingkod sa Panginoon. Ang paglilingkod sa Diyos na totoo, amen, at hindi pakitang tao, yung sa panahon na ikaw ay nag-iisa na lang, tapat ka pa rin sa Kanya. Kasi yung pakitang tao, mga kapatid, yung showy, amen, masigasig, naglulundag-lundag dahil may nakikita, pero kumusta kung nag-iisa na lang? Amen, kasama na sa sanlibutan, mga kapatid. Shall we say amen? Ano ba? Accusation niya, hindi ka totoong Kristiyano? Patunayan ba natin yan, mga kapatid? Mapapatunayan ba natin na mali siya? Amen. Kasi marami pong naging born again, pero hindi nakapasok sa karya ng langit. Pastor, ipanganak naman ako Naipanganak naman ako sa tubig at espiritu. Yes, naipanganak ka nga. Kasi ang sabi ng Panginoon, maliban ang tao ipanganak ng tubig at espiritu, hindi siya makakapasok sa kanang langit. Naipanganak ka nga, pero hindi ka pumasok Nananatili ka pa rin sa pintuan. Nandyan ka pa rin, kaya ang buhay mo ganun pa rin. Hindi ka pa rin pumasok. Ang sabi nun, hindi makapapasok. You have to step to get in. Pumasok tayo, mga kapatid, na kapag tayo pumasok doon, makikita natin ang mga bagay ng buhay sa karya ng langit. Makikita natin ang pamumuhay doon sa karya ng langit. Makikita natin ang pamumuhay sa buhay natin, ang buhay sa kingdom ng Panginoon. Kaya nga inaakusan tayo Hindi ka totoong Kristiyano. Tanungin mo ang katabi mo, totoo ba yan? Amen. Inaakusan tayo ng dyablo, mga kapatid, hindi ka rin nagbubunga. Totoo ba yan?
Hindi ka rin nagbubunga. Kaya nga wala kang bunga ng Espiritu Santo. Tingnan niyo mga kapatid. Pag-i-plus mo nga yung Galatians chapter 5 verse 22. Amen. Hallelujah. Sabi dyan, pakiano mo sa English kasi gusto kong klaruhin sa kanyo mga kapatid. Amen. Sabi dyan, but the fruit of the Spirit is love. Ayan. Joy, peace, long-suffering, gentleness, meekness, faith, and sabi dyan, meekness, temperance, against such these things. Mga kapatid. Tingnan nyo. Listen. Sabi dyan, but the fruit. Hindi sinabing fruits. Kung tutusin dapat, sinabi niya fruits. Kasi, love, joy, kasi 9 fruits nga eh. Pero sinabi ng Panginoon, but the fruit. Meaning, mga kapatid, ang bungang ito ay package. This was be package na maging bunga. Na sa bungang ito, napapaloob dyan ang siyam. Hindi magiging bunga pag kulang. May joy ka nga dahil masaya nag-aawitan, pero wala kang paibig, hindi po bunga yun. Kaya nga sabi ng Panginoon, the fruit of the Spirit, when you love Him, makikita ang pag-ibig na mula sa Panginoon. Amen. Ayon, may kagalakan ka, may kapayapaan ka, may long-suffering ka, may gentleness ka. Why? It is a packaged fruit. Pero ang sabi ng diablo, wala kang bunga. Sabi sa katabi mo, totoo ba ito? Patunayan natin na sinungaling siya. Amen. Ninanais natin na tayo magbunga. Mga kapatid ko dito sa Tinambak, it's about time, mga kapatid, na tayo maglingkod ng sincero, maglingkod ng totoo, maglingkod na may bunga, ang bunga ng Espiritu ng Panginoon, na para patunayan natin si Satanas ay mali sa kanyang mga akusasyon sa iyo. Everybody say amen. Sabi niya, naglilingkod ka nga. Praise God. Paglabas mo sa church, ganun din ang sama ng ugali mo. Ganyan ang akusasyon ni Diablo. Siya alam niyo mga kapatid, maaari hindi ka makita ng pastor mo, nakikita ka ng Diablo, binabantayan ka. Kaya nga inaakusan ka eh. Nagsisimba ka, pero paglabas mo sa simbahan, ang ugali mo ganun pa rin. Nais nating i-break siya. Nais nating patunayan na sinungaling siya, na pag-uwi natin galing dito sa simbahan, may pagbabago tayong nararanasan, may pagbabago tayo mga kapatid na tanggap. Amen, na-absorb natin ang salita ng Diyos. Dahil what is the use of the pupunta ka dito sa simbahan, na pag-uwi mo ganun ka pa rin, punta ka pa rin sa impyerno, sayang ang oras mo. Mabuti pa magpakalulong ka na doon. Amen. Pero kung nandirito ka, you need to serve God. Amen. Na maglingkod ka sa Panginoon. Amen. Lalo't ngayong taon, pasimula ng taong ito, Lord, kung may mga masamang ugali sa buhay ko na nakikita, na nagiging katitusaran kay marami, it's about time for me, Lord, I come before your presence. Kasi pag pinanunuyan mo itong masamang ugali mo, na alam mong masama talaga, at kinukonsinti mo pa, tuloy-tuloy ka sa impyerno niyan. Ganyan kaya nga inakusan tayo ng diablo eh. Simba ka ng simba, sama-sama ng ugali mo. Mga kapatid, gawin nating sinungaling si Satanas. Satanas, sinungaling ka. Yes, doon, masama ang ugali ko, pero ngayon, salamat sa bunga ng Espiritu Santo, naranasan ko na baguhin ako. Unti-unti naayos ako. Unti-unti naubog ako. Can you say amen? Hallelujah. Sinungaling si Satanas, naglilingkod ka raw. Paglabas mo, masama ang ugali mo, ganun ka pa rin. Hindi. Pag-uwi natin, may maganda makikita sa atin ng mga tao na hindi nakakakilala sa Panginoon. Mayroon tayong patutunayan kay Satanas. Yes, nabago ako sa salita ng Panginoon. Patutunayan natin kay Satanas dahil sa salita ng Panginoon, naayos ang buhay ko, naayos pamumuhay ko. Amen. Can you say amen? Sabihin mo sa katabi mo, kaya mo ba? Yes, sa tulong ng Panginoon, kaya natin yan. Kaya na nga eh. Kasi binigyan naman tayo ng malinaw na kaisipan ng Panginoon, di ba? Di ba?
I don't know mga kapatid kung wala kayong linaw na kaisipan. But I believe meron tayong malinaw na kaisipan na naunawaan natin ang mensahe. Na ito'y patungkol sa ating paglilingkod. Amen. Di ba sabi niya, araw-araw siyang gumagala, humahanap ng masisila. Kaya alam na alam niya to. Amen. Sabi rito mga kapatid, akusasyon ni Satanas, dagdag ka raw sa problema ng pastor mo. Can you say amen? Amen. Sabi ni Satanas, dagdag ka pa sa problema ni pastor mo. Totoo ba ito? I hope mga kapatid, from this year, kung naging problema ka man ni pastor, dagdag ka pa sa iniisip ni pastor. Mga kapatid, ngayong taon, maging katuwang tayo ng pastor. Amen. Tagal-tagalin niyo pa rin po mga kapatid, buhay ko. Sabi nga, wag niyo naman akong kusumihin para tumagal-tagal pa buhay ko. Sinungaling si Satanas. Mali siya na hindi ako dagdag sa problema ng pastor ko. Pwede ba natin itaas ang kamay natin kung talagang ganun? Na hindi tayo dagdag sa problema ng pastor natin. Sige nga, titingnan ko, pamanatil nakataas ang kamay. Kasi pag hindi nakataas, lalapitan ko sa problema palata kita. Sinungaling si Satanas, mga kapatid. Yan yung sa amen. Akusasyon ni Satanas na ayaw ka daw magpadisiplina. Hindi ka nakikinig ng payo. Tama ba to? Totoo ba to? Hindi ka daw nagpapadisiplina? Ayaw mo pasabi? Ayaw kang suminig ng payo? Bara-bara ka? Totoo ba ito? Sabi ni Satanas? O sasabihin mong mali siya? Parang wala nagsabing mali siya. Hallelujah! Praise God! Ito pa, matindi. Na imbis ka daw katuwang, pabigat ka. Imbis ka daw katuwang, pabigat ka, sabi ni Satanas. Totoo ba to? Yes, hindi. Ito yung sabi ko sa inyo kanina, mga kapatid, patunayan mo ngayong taon na sinungaling siya. Yes. Yes, kung minsan naging pabigat ka dati, dapat ngayon maging katuwang tayo. Amen. Kasi pag sabay-sabay tayo, sabi ko nga nung mga nag-ayuno mga kapatid, you are the pillar of the spirit of unity. Amen. Kayong haligi ng pagkakaisa. Dahil kapag sa simbahan ay may pagkakaisa, malaki ang nagagawa. Malaki ang achievement. Amen. Marami ang naaabot. Pero kapag watak-watak, isa ka sa pabigat, mga kapatid, magiging stagnant ang paglago. Everybody say amen. Tingnan nyo. Akusasyon ni Satanas. Tulad ka pa rin ng dati. Wala ka pa rin pagbabago. Inyo sa amen. Praise God. Aminin natin, maaring hindi pa sapat, pero hindi tayo tumitigil na baguhin ang Panginoon. Yes, marami pa tayong pagkukulang. Sabihin mo kay Satanas, tama ka minsan, pero hindi kami titigil na hindi kami baguhin ng Panginoon. Hindi kami titigil dahil ang Diyos mayroong kapayanan. Ayusin buhay ko, ayusin araw ko, ayusin ang aking isipan, ayusin ang aking buhay. Nagtama rito si Satanas na marami pang babaguhin sa atin. Praise God. Ito po, akusasyon ni Satanas na naglilingkod ka nga sa Panginoon, pero makasanlibutan ka pa rin. Ang gawa mo, nakikiayon pa rin sa gawa ng mundo. Tingnan niyo itong akusasyon ni Satanas. Amen. Ang hilig sa kalayawan. Amen. Ang hilig sa kilos ng mundo. At sumasabay-sabay pa, another one back to dust.
Mga kapatid, mga akusasyon ito ng mundo. And pinapaalalahanan tayo ng Panginoon na patunayan natin siya na siya'y sinungaling, siya'y mali sa kanyang akusasyon sa iyo. Nang tayo maglingkod sa Panginoon, yes, dati tayo kasalamuhan ng mundo, pero ngayon natuto tayong umibig sa Panginoon at naunawaan natin nang umiibig sa sanlibutan ay wala sa kanyang pag-ibig ng Diyos. Sinungaling siya. Mali siya. Amen. Na tayo naglilingkod, hindi pwede tayo maglingkod. Mga kapatid, nakikisang-ayon tayo sa agos ng mundo. Hindi tayo pwede makipag-compromise, mga kapatid. Alam natin yan. Amen. Everybody say, praise the Lord. Itong 14 ang nakakalungkot. Sabi dito, tamad ka raw sa mga gawain sa church. Ang hilig mo lang daw manood, nagkakagurulo ng iba. Nanonood ka lang. Tama ba to? Nagkakasiribot na daw, tapos ikaman, pakurkuyakoy lang. Sinungaling si Satanas. Nagkakaisa tayong gumagawa, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Praise God. Sinungaling siya. Ito nga, pastor, basa-basa na nga ng yuk-yuk ko kasasakin. Ginagalaw ako, sabi niya, di ako nagtatabang. Amen. O, mga kapatid, it's a reminder to us, mas lalo tayong gumawa. Amen. Huwag tayong manood kung ano magagawain dito sa simbahan, ano man pwede nating imbag, ano man nating pwedeng gawin. Amen. Huwag lang tayong maging magaling sa mikropono. Si baka maging magaling ka lang sa mikropono, mga kapatid. Amen. Magaling ka lang sa lundag, pero sa mga gawain, magtama sa iyo si Satanas. Pero sabihin natin, mali siya. Mali siya. Hindi siya tamang magsabi. Akusasyon niyan sa iyo. Dito ang galing mo daw sa mikropono, hindi ka pa rin faithful. Mga kapatid, mga akusasyon ni Satanas. Pag ganyan-ganyan ka pa ng microphone, pero hindi ka pa tapat. Amen. Praise God. Sa evangelism daw, ang dali mo ma-discourage. Tama ba to? Tama ba to? Ang bilis mo ma-discourage. Kasi kung noon sinawaan ka kagad, wala ka rito. Pero dahil sa hindi ka sinawaan, kahit nakaka-discourage sa mga aksyon mo noon, pinahayuan ka, pero tuloy-tuloy pa rin. Kaya nandito ka. Hindi totoo si Satanas. Hindi siya taman magsabi na sinasabi niya, madali ka daw ma-discourage pag nag-evangelism ka. Wala ka nadala, tigil ka na. Mga kapatid, hindi natin siya tatantanan. Dalhin sa Panginoon. Everybody say amen. Kaya nangyayari, hindi ka nakakadala ng kaluluwa. Bagkus ikaw pang dahilan kung kaya nawawala at ang iba at natitisod. Tingnan Satanas, mga kapatid, kung mag-akusa. Totoo ba to? Nagiging kang katitusaran dito sa simbahan? Totoo ba to na wala ka nang naging bunga, wala ka pang nadadala, ikaw pa ang nagiging sanhi para maumalis sila? Sinungaling siya! Parang alanganin yung amen. Can you say amen, mga kapatid? Praise God. Hindi siya totoo. Hindi tama ang kanyang sinasabi. Amen. At ito po yung gawin natin. Let us be a blessing, lalo sa may mga bago, mga kapatid. Amen. Tayo yung mga panganay na mga kapatid. Tayo mga panganay na mga tinawag. Amen. Huwag nyo naman bangga-bangga ilang balikat na mga bago, mga kapatid. Amen. Itrato nyo isang maliit na bata, isang bagong sanggol, mga kapatid. Kasi isisiguro to sa nakita ni Satanas, mga kapatid, na pag may bago, mga kapatid, bahala ka man sa buhay mo. Bahala siya magsulo-sulo dyan sa gilid. Mga kapatid, we have to care them. Amen. Everybody say, praise the Lord. Kaya, let us be a blessing, mga kapatid. Hallelujah, maging blessing tayo. Saan ka man tayo, dito man sa simbahan, sa school ka man, maging blessing tayo. Amen. Huwag nating sang-ayon ang sinasabi ni Satanas, nakikisang-ayon ka pa rin sa sanlibutan, na imbis na ikaw makadala sa kanya, ikaw ang nadadala. Sinungaling siya. Parang walang sumunod. Amen. At ito pa, na hindi mo daw nauunawaan ang unahin ang kanyang kaharian. Kaya, lagi kang huling dumating.
Mga akusasyon ni Satanas, mga kapatid. Pero sabi ko sa inyo kanina, naunawagan po kayo kasi may malaking relo na po na tayo sa unahan. No? Kaya no, natatakot ako mga kapatid kasi may nakikita na, mumudyat na sa akin si Baljid kasi naglagay-lagay dyan ng relo eh. Mga kapatid, kaya tuloy, sabi ni Satanas, hindi mo lubos na unawaan yung unahin ng kanyang kaharian. Pag naunawaan mo kasi yung seek ye first the kingdom of God, mga kapatid, maunawaan mo, mga kapatid, na priority natin siya. Amen. Bakong kung saan ka na nakaabot, saka ka palang masimba. Pagal-pagal ka na kung saan, masin ka palang, masimba palan ako. Kumbaga ang simba ay masimba palan. Kasi ang pag sinabing masimba palan, gano'n bagang nalingaw. Masimba palan ako. Hindi naunawaan yung seek ye first. Kaya tuloy, nangyayari, tapos na si tithes and offering, libre. Pero sasabihin ko mga kapatid, noon yun. Sabihin natin, noon yun. Pero ngayong taon, hindi na. Paulit-ulit nating 8:30 mga kapatid. Ang hirap, no? Kasi kahit ang mga operator natin, nagigising alas 8 din eh. Kala nyo, hindi kayo kasali ha. Yung ating mga nasa multimedia mga kapatid, hoy, mata na! Mag-set ka na! Kaya tuloy, may tao na, saka pala mag-set. Brother Jade, appear. Wala tong sinisino mga kapatid, lahat tayo. Lahat tayo. Kasi gusto nating maging maayos ngayong 2026. Diba? Yes, sinaamin natin ito. Minsan tumatama sa atin si Satanas, pero sasabihin natin sa kanya, noon yun, pero ngayon hindi na. Sasabihin namin mali ang lahat ng inakusa mo dahil gusto namin mas mapapaayos sa aming paglilingkod sa Panginoon. Tuloy. Amen. Natama daw na sa iyo'y Sunday goer na lang. Kahit wag nang dumalo ng midweek. Ha? Okay lang, si mga hararayo siguro. Pero kung yaong ka lang dyan, sabi sa mga gurang, yaong ka lang dyan sa ngari-ngarian. Malive man si pastor. Mga kapatid, iba po. Amen. Huwag tayong maging Sunday goer. Yes, ang live streaming is just an alternative. Huwag tayong umasa dyan. Amen. Ang sabi ng Panginoon, not forsaking the assembling of ourselves. Huwag nating pababayaan ang pagkakatipon. Amen. Ating katulad ng ginagawa ng iba, kundi tayo'y laging naroon para ano po? Mag-aralan sa bawat isa. Yamang namamalas natin. Amen. Na malapit na ang pagbabalik ng Panginoon. Amen. Sabi ni Satanas, hindi ka raw nagbibigay ng tama ng iyong tithes and offering. Tama ba to? Kaya tuloy, pinagpala na yung iba, maray pa siya, tasya na pinagpapala. Kasi hindi ka nagtatapat. Hindi po ako nagsasabi niyan ha. Maraming nagtetestify when they started giving faithfully their tithes and offering, they were blessed by God. Kasi tanda natin, hindi tayo inuutusan ito. It is our gratitude to give glory to God. Give God faithfully. Amen. Kung hindi ka pa nga nagtapat, ang Diyos ay tapat na sa iyo. How much more? Eh, sabi ni Satanas, hindi ka man nagbibigay ng tama ng tithes and offering mo. Sabihin natin sa kanya, mali. Mali ka. Ha? Maaari noon, kinukupitan ko, pero hindi na. Ha? Kasi ang tithes and offering, mga kapatid, hindi po yung gusto mo lang. Amen. The right giving, mga kapatid, how much you receive your income, the tenth of that, after na inalis mo yung gastos, yung income na income, doon ka kukuha. Yun ang tenth. Amen. At saka ka palang magbibigay ng offering from the bottom of your heart. Amen. Kasi yung tithes, hindi sa'yo yan. Alam niyo, mas marunong sa atin si Satanas. Alam niya yan eh. Alam niya yan, kaya nga inaakusan ka, hindi ka rin nagbibigay ng tama eh. Siguro nakikita niya, no? Siguro pag but-but mo, pigihiling ka. Paglaag mo sa sobre, ay, may kickback yan. Amen. Alam niyo mga kapatid, hindi para tayo hihiyain.
But it is just an encouragement kung bakit mayroon tayong mga tithes leader. Para mag-testimony. Magpatutuos. Tama ba yung sinasabi ng Bible? At alam niyo po, hindi lang sa atin. Marami po, nakaikot po na ako, marami ng mga simbahan na aking napuntahan. They prove that giving faithful tithes and offering, amen, ito po'y may balik ang Panginoon. Kaya, gusto rin nating maranasan yan, mga kapatid. Gusto rin nating matanggap yan. Kaya lang minsan, ayun ayaw nating subukan. Kaya nung sabi ni Malakay, subukin niyo ako sa bagay na ito. Kaya lang minsan, ang bilis magbigay ng tithes pag 20 pesos lang. Pero pag nakatanggap ka ng 10,000, berdakulaan na ni, sayang ini Grabe, 1,000 ng tithes ko. Baka mag-Jollibee lang si pastor. Samantalang, baka mag-Starbucks siya. Ako, samantalang 3-in-1. Baka pa, bindu pang nakapiko si pastor, Starbucks. Mga kapatid, sinama ako sa Starbucks ng mga anak ko nung Pasko. Pasko ba yun? Nagsisi ako. Dahil ang na-order ko, ang pait. Ito palang mahal-mahal dito, ang pait. Wag na, doon na lang ako sa 3-in-1. Amen. Wag tayo mga kapatid, wag nating damutan ng Panginoon. It is another challenge. Let us be faithful. Kung magkano. Dahil sabi ko nga, tinetestify ko ito mga kapatid, about giving, saan man ko mag-preach. Ayan, si Jane, narinig niya. Tinetestify ko itong dito sa atin. Kasi dati yung mga nagsubok, di ba, challenge ko lang sa mga estudyante, nagpasimula ang tithes 2 piso, 3 piso. Amen. Sabi ko, ba't kayo maihiya? Ng tithes nyo ay 2 piso o 3 piso, kung yun talaga ang income na binigay, tatanggap mo. Ang pinag-uusapan dito yung katapatan. I testify this, mga kapatid. Nagpipreach ako sa ibang simbahan, nababanggit ko ito. Pero sabi ko sa kanila, when they started, become faithful, yung mga 2 piso, naging 50 pesos na. Naging 100 pesos na. Why? Buhay ang Panginoon. Mayroon siyang ginagawa. Mayroon siyang kakaibang ginagawa sa buhay natin na pag nasumpuan tayong nagtatapat, mga kapatid, sinungaling si Satanas. Amen. Kaya ngayon, kung nagtama man sa'yo ngayon, ang sabi ni Satanas, ngayong taon, babawi tayo. Gagawa tayo ng mas tama. Dahil ginagawa natin hindi kay pastor, hindi kung sino mang leader. Ginagawa natin yan sa Panginoon. Dahil ang Panginoon siyang magbabalik sa mga bagay na ating pong nais matanggap. Ito po, akusasyon po ni Satanas. Na ang gusto mo daw masunod kaysa sa kagustuhan ng karamihan. Para bagang sinabi, gusto ko Sabi ni Satanas yan, hindi po. Ginagawa natin majority. Kung ano nakakarami, yun ating susundan. Because kung mayroon pong tinatawag na people's power, mayroon tayong God's power, mga kapatid. Majority is the best, mga kapatid. Sinungaling si Satanas dito kasi sabi niya, gusto mo lang daw nasusunod kaysa sa kagusto ng nakakarami. Ito pa, sabi niya, ang paglilingkod mo daw, sala sa init, sala sa lamig. Wither. Pag medyo marang pamayo, hallelujah. Pag medyo malain, sa likodan, nakatukaw. Rokro na kuro-kuro. Pero dati ang sigla niya. Yung sinasabi siguro sa Satanas, sala sa init, sala sa lamig. Sabihan natin, sinungaling ka? Amen. Hallelujah. Isa pa, papansin ka daw. Pabida-bida ka. Natawa si Sister AJ, mga kapatid. Hindi po, mali siya, mga kapatid. So, sa buhay natin, maaring mga akusasyon ito sa atin. Amen. Pero, maaring may tumama sa atin. Praise God. Pwede natin sabihin, thank you, Satanas. Pero hindi na mauulit yan. Hindi na mangyayari yan ulit sa akin. Dahil kung paano kang nagtagumpay, amen, dati, ngayong taon, amen, kasama ko ang Panginoon. At ito po yung ating i-desire ngayong taon, mga kapatid. Marami tayong mga failures nung una. Marami tayong naranasan nung unang taon. Pero ngayong taon, muli nating haharapin ang panibagong challenge. Why? Sabi ng ating Sunday school that God has a prepared, amen, future sa buhay natin. Nakikita natin ang inihanda ng Diyos sa buhay natin. Kaya nga andyan ang Diyos, andyan ang diablo, inaakusan ka, dinidiscourage ka, ilinulog mo ka, itinutumba ka hanggang sa patayin ang pananampalataya mo. Pero kung ating patuloy na patutunayan na mali siya,
ngayong taon, we will expect more blessings, mga kapatid. We will expect more move of the Lord sa buhay natin. More revival sa iglesyang ito, mga kapatid. More souls to be added at magbubunga tayo, mag-aakay tayo, mga kapatid, and we will work together. Why? For the glory of God. Kasi ang ginagawa niya, wasakin, iwahiwalay. Bibigyan tayo ng mga kaisipan na, inang gusto ko, inang gusto ko, inang gusto ko. Mga kapatid, pero ngayon, magkakaroon tayo ng isang isipan, why? Ito ang kalooban ng Panginoon. Ayaw nating patutuhanan sinasabi ni si Satanas. Bagkus atin siyang sasabihin, mali ka! Mali ka sa sinasabi mo. Mali ka sa akusasyon mo. At alam natin, amen, when we use always the word of God, saan ka man naroon, mayroong anghel na para mag-minister sa iyo. Amen. Sa ating paglilingkod, napaganda, nararamdaman mo sa buhay mo na mini-ministered ka ng angel ng Panginoon. Mini-ministered ka ng angel ng Panginoon para i-lead ka sa tamang paglilingkod, sa tamang pagsunod. Amen. Sa tamang pagpapasakop, sa tamang paggawa sa kalooban ng Panginoon. Everybody say amen. Totoo po, biblically, experience, maraming napahamak sa hindi pagsunod sa kanilang mga leaders. Sa hindi pagpasakop sa kalooban ng Panginoon, maraming napahamak. Amen. Sa maraming hindi pagpasakop sa mga payo, maraming, amen, natumba, nawasak, at nawala sa Panginoon. Huwag nating payagan, amen, na ngayong taon, isa tayo sa maging biktima ng kaaway na para tayo ilayo. Amen. Bagkus, amen, instead na tayo kayang ilayo, mag-aakay tayo ng iba na madadala natin sa Panginoon. Hallelujah. Sasabihin natin sabay-sabay. Ready? Mali ka, Satanas! Tayo lahat ay tatayo, mga kapatid. Amen. Huwag natin siyang bigyan ng puwang. Amen. Kung gaano siya naghahanap ng masisila, kung gaano siya naghahanap, mga kapatid, ng itutumba, kung gaano siya naghahanap ng mabibiktima, mga kapatid, praise God, sasabihin natin sa kanya na mali ka sa iyong mga ginagawa at inaakusa sa akin. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord in the name of Jesus. So ngayong umaga, mga kapatid, ang tangi pong garantiya na mapapasinungaling po natin ang sinasabi ni Satanas sa buhay natin. Kapag tayo ay puspo sa Espiritu ng Panginoon. Sige, mga kapatid, habang inaayos po natin yan, amen. Lahat po tayo dito sa unahan, mga kapatid. Amen. Habang ipine-prepare po yung ating mga gagamitin sa ating communion service, you can come before the altar. Hiwalay natin dito ang babae, dito man ang lalaki sa kabila, mga kapatid. Amen. Praise God. Hilapit kayo, huwag kayo matakot sa camera, hindi naman kayo nakikita, nakatalikod naman kayo. Amen. Praise God. Okay na po? Sige, lapit kayo, mga kapatid. Amen. Kaya ang tanong kanina, pwede ba nating patunayan na mali si Satanas sa kanyang mga akusasyon? Praise God. Dito po sa gitna, Sister Lina. Okay, para hindi kayo magsiksikan dyan. Ayan. Pakilagay yung isang lamesa dito sa unahan at habang ipiniprepare yung atin sa communion, amen, dito po sa unahan, pakilagay. Praise God. Pakinggan nyo, mga kapatid. Ang tanging garantiya na mapapabulaanan natin si Satanas kung masasabi natin siyang mali sa kanyang mga akusasyon. Kapag una nga, sabi ko po ay patuloy nating pinangahawakan ng salita ng Panginoon. And the second one, kung ngayong araw pong ito, amen. Kung ngayong araw na ito, pasimula ng taon, unang linggo ng taong ito, uuwi po tayo na puspos ng Espiritu ng Panginoon.
Amen. Pwede mo bang itaas ng bagay ang iyong kamay? Amen. Huwag mo munang pansinin ang katabi mo. Bawat isa sa atin, makatiyak. Kung ang unang taong ito ay mararanasan mo ang kapuspusan ng Espiritu ng Panginoon, I can guarantee, mga kapatid, through the power of the Word of God, kahit anong unos, kahit anong akusa sa atin ng kaaway, hindi siya magtatagumpay. Sige, habang nakapikit ang iyong mata, tingnan mo ang iyong sarili. Suriin mo ang iyong sarili. Anong klaseng paglilingkod mayroon ka nung isang taon? At ano bang gusto mong maganap sa buhay mo ngayon? Yamang mali ang mga akusasyon sa iyo ng dyablo. Ang tangi nating gawin upang patuloy natin siyang gawing sinungaling, ang tayo laging puspos ng Espiritu ng Panginoon. Kapatid, wala tayong pwedeng itago sa Diyos. Wala tayong pwedeng ilihim. Lahat ng bagay ay hayag sa atin sa Panginoon. Wala kang maitago. Sa kilos mo lang, kilala ka ng Diyos. At kung mayroon man tayong mga pagkukulang, mayroon man tayong kahinaan, kung patagalin, ilapit mo sa Diyos. Bago maging huli ang lahat, itulog mo sa Panginoon. Upang sa pagpasok natin sa taong ito, mayroon tayong panibagong kalakasan, panibagong tagumpay na ating aasahan sapagkat pangako ng Panginoon. Hindi niya tayo pababayaan, hindi niya tayo iiwan. Sige, habang nakataas ang iyong kamay, before we take our communion this morning, mga kapatid, amen. Sige, manalangin ka. Ilapit mo sa Panginoon. Kung gusto mong lumuhod, lumuhod ka. Hanapin mo ang presensya ng Panginoon. Ito lamang ang ating katiyakan. Ito lang ating seguridad. Amen. Sa ating buhay, paglilingkod. Ang tayo nasa kamay ng Panginoon. Sige! Kung ngayong taon, sa unang linggo ng taong ito, mararanasan mo ang panibagong kapuspusan ng Espiritu ng Panginoon. I believe this whole year, God will pour out His abundant blessing to your family. Yes, mapalaya tayo sa sumpa. Mapalaya tayo sa palo. Mapalaya tayo sa mga bagay na hindi kaaya-aya sa Panginoon. And let's claim the blessings from God. Come on, church. Sige, in the name of Jesus, manalangin ka. Lumapit ka. Amen. Dumulog ka sa Panginoon. Huwag mong hayaan na maging huli ang lahat. Makaranas ka pa ng isang bagay na hindi mo nais tanggapin because of your disobedience. Sige, manalangin tayo, mga kapatid. Manalangin tayo sa Panginoon. Huwag natin sayangin ang araw ng ating pagpunta sa lugar na ito. Amen. As I have said, this is the first Sunday of the year. Let us be filled with the presence of God. Let us be filled with the power of God. Amen. Come on, church. Pray to God. Yes, Lord. Yes, Lord. I feel your presence. We feel your presence, Lord. Salamat sa iyong kabutihan. Salamat sa iyong mga saway. Salamat sa iyong mga paalaala. O Diyos, marami kaming mga kahinaan nung nagdaang taon. Ngunit kami, Panginoon, muli babangon ngayong taon. Gawin namin ang iyong kalooban. Gawin namin ang iyong plano.
Gawin namin ang iyong nais. Sige, manalangin ka. Manalangin tayo sa Panginoon, mga kapatid. Maging handa tayo sa anumang magaganap, anumang kaganapan sa taong ito, anumang blessings na dumating. We must already, mga kapatid, maging handa tayo. Anumang trials ang ating susunin, let us be ready. And as I have said, it is the only guarantee we filled by the Spirit of God. Amen. You can pray for your family na sa pagpasok ng taong ito, ang pamilya mo'y bakod ng kapangyarihan ng Panginoon. Amen. Kung unang taon, magulo ang pamilya mo, andyan ang sigalot, andyan ang away, andyan ang kaguluhan. By this year, ask the Lord, Lord, ayusin mo kami, buuhin mo kami, papagtibayin mo kami. Amen. Hallelujah. Patuloy kami magtiwala sa iyong dakilang kapangyarihan, Panginoon. Sige, mga kapatid, God is listening. God is listening. God is here. God is here. Hallelujah. Sige, mga kapatid, sinungaling si Satanas na naglilingkod ka na hindi totoo. Patutunayan natin sa kanya na ang paglilingkod natin sa Panginoon ay sincere at totoo. In the name of Jesus. Hallelujah. 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 Sige, mga kapatid. Glorify your name. We glorify your name. Hallelujah. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Glory to your name. Glory to your name. Hallelujah. Praise God. Praise God. Dakilang Diyos, Panginoon, narito po ang iyong mga anak. Nagpapakumbaba po ang bawat isa sa amin, Panginoon. Wala kaming kaya sa aming sarili. Wala kaming pwedeng pagmalaki. Wala kaming kakayanan sa aming sarili, Panginoon. Sa iyo kami lubos nagtitiwala, Panginoon. Na sa taong ito, O Diyos, mayroon kaming panibagong kalakasan na nagmumula sa iyo, Panginoon. Aming inaangkin po ito, Diyos, sa oras na ito. O God, na aming tataglayin upang sa pagpasok namin sa taong ito, may panibago kaming kalakasan na magagamit sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu, Panginoon. Ang iyong salitang siyang patuloy naming maging kalasag upang hindi sa amin muli magtagumpay ang kaaway. Oh God, in the name of Jesus. Lord, I pray, bless mo pang bawat mga kapatid sa lugar na ito. Habang kami po, Panginoon, ay dumudulog sa iyong presensya, dumudulog sa iyong kapangyarihan, Panginoon. Patuloy mong idaloy, O Diyos, ang iyong masaganang biyaya, ang iyong kapangyarihan sa bawat isa, Panginoon. Praise your name, praise your name, praise your name. Hallelujah. Blessed be the name of Jesus. Thank you, Jesus. Sige, mga kapatid. Hallelujah. Habang tayo po yung nakatayo, pwede kayo lumapit sa lamesa. If you are willing to participate, amen, hindi ko kayo pipilitin. Kung gusto niyo pong mag-participate sa ating pong communion service, kung nakikita mo sa iyong sarili na karapat-dapat ka, you can take a cup and a bread. Amen. Ngayong araw na ito, ngayong unang linggo, amen, magkaroon tayo na pagkipagtipan muli sa Panginoon. Renewal of our commitment to the Lord. Amen. Hallelujah. Sige, mga kapatid, pinibuklat ang iyong mata. Pwede kayong lumapit sa lamesa. Pwede kayong kumuha ng isang tinapay at hawakan nyo lang po. Amen. As we proceed sa ating pong communion service. Blessed be your name. Blessed be your name. Hallelujah, Jesus. Praise your holy name.
Sige. You can take a cup and bread. Amen. As we partake sa ating pong communion service this morning. Sa unang linggo ng taon, ito po yung ating pakikipagtipan muli sa Panginoon. At habang hawak-hawak mo yan, nakapikit ang iyong mata, you can continue praying. Lord, ang simbolo ng iyong katawan at ng iyong dugo, magbigay ito sa amin ng paalaala na ginawa mo ang lahat para sa amin. Ginawa mo ang lahat para sa kaligtasan namin. On this first Sunday of the year, muli kami makipagtipan sa iyo. Kung marami man kami mga naging failure last year, ngunit ngayong taong ito, amen. Praise God. Please mga bata, mag-stay lang kayo sa upuan. Pakiano po yung mga bata na paupuin lang sa para hindi magulo. Amen. Sabi ng 1 Corinthians chapter 11 verse 23, sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Hesus ng gabing siya'y pinagkanulo, ay dumampot siya ng tinapay, at nang siya'y magpakasalamat, ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito ang aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. At gayon din naman, hinawakan niya ang saro pagkatapos na makahapon. Ang sarong ito ay siyang bagong tipan ng aking dugo. Gawin niyo ito sa tuwing kayo'y magsisiinom sa pag-alaala sa akin. Sapagkat sa tuwing kanin niyo ang tinapay na ito at inumin ang sarong, ay inihahayag nyo ang pagkamatay o ang pagkamatay ng Panginoon hanggang siya'y dumating. Mga kapatid, tulad nga po ng aking binanggit, muli ito yung pag-alaala natin sa ginawa ng Panginoon sa atin. And habang tayo po ay muling magpa-partake sa ating communion service, masasabi mo ba sa Panginoon, habang hawak-hawak mo ang kanyang simbolo ng kanyang katawan at ng kanyang dugo, may papangako mo ba sa Panginoon, Lord, ngayong taon, magpapakatapat pa po ako sa iyo. Maglilingkod po ako sa iyo ng buo sa aking buhay. Susunod ako sa iyo, Panginoon, ng buong katapatan. Pwede mo bang sabihin yan sa Panginoon? Mula sa kaibuturan ng iyong puso, before we pray, personal tayo makipag-ugnayan sa Panginoon. Yes. Let's renew our commitment. Yes, Lord, marami kami mga failures. Marami kami mga kainaan. May mga panahon matigas ang aming ulo, hindi kami nakikinig. Ngunit ngayong taon, Panginoon, mas gagawin namin ang iyong kalooban sa aming buhay. Dahil alam namin sa pagsunod namin sa iyong mga salita, mayroon kaming buhay. Sa pagsunod namin sa iyong mga lituntunin, mayroon kaming tagumpay. Sa pagsunod namin sa iyong mga palatuntunin, mayroon kaming matatanggap na biyaya mula sa iyo. Sige kapatid, hallelujah. Praise God. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Thank you, Jesus. Amen, amen. Sige. Pray to the Lord. Huwag tayong karapat-dapat. You have to repent of your sin if you have. Yes, in the name of Jesus. Nais namin gawin pang yung kalooban sa aming buhay. Oh Lord, help us. Hallelujah. We want to renew our commitment to you this morning, Lord. Oh God, Panginoon, narito po ang simbolo ng iyong katawan. Aming idinadalangin sa iyo. Na magsilbi itong paalala sa amin
na ang iyong mga ginawa, Panginoon, ay para sa aming kaligtasan. At ngayong narito na kami, Panginoon, muli ito mag-remind sa amin, O God, na gawin patuloy namin ang iyong nais. Patuloy kaming sumailalim sa espiritu ng pagpapasakop at pagpapakumbaba. Abutin mo kaming patuloy na makagawa sa iyong kalooban. Ganun din, O Diyos, narito din ang kupa, simbolo ng iyong dugo. Amen. Panginoon, pagpalain mo ito bago namin tanggapin. O Diyos, ito'y magbibigay sa amin, O God, ng mga reminder, ang dugo, Panginoon, na yung binuhos sa krus ng Kalbaryo, ang siyang nagbigay sa amin ng assurance na kami mapatawad. Because without the shedding of blood, there is no remission of sins, Panginoon. Kaya salamat po sa pribileyo naming natanggap. At ngayong umaga, bago namin ito tatanggapin, Panginoon, tanggapin mo ang aming mga pakipagtipan sa iyo. Ang bawat isa na mayroong pakikipagtipan sa iyo, na maglilingkod kami, Panginoon, sa pasimula ng taong ito, Diyos, ang unang linggo ng taong ito. Muli namin pinagkikipagtipan ang aming mga sarili. Maglilingkod kami sa iyo ng may buong katapatan. Purihin ka in Jesus' name. Sabay-sabay natin kainin, mga kapatid. Sabay-sabay nating inumin. Praise God. Sige, balik niyo po, mga kapatid, ang mga bagay na sa lamesa. And listen. Humanap ka ng makakapareha mo ngayon bago tayo magtapos. Humanap ka ng partner mo. Lalaki sa lalaki, babae sa babae. Maghanap kayo ng kapareha. Amen. This is the very important thing na gagawin natin ngayon. Diyan lang yan. Diyan yun lang yan muna. Diyan lang yan. Hayaan nyo na lang yan. Sige, maghanap po kayo ng kapartner. And as you close your eyes, mga kapatid, amen, ipanalangin mo siya. Magdalanginan kayo na ngayong taong ito, amen, na ngayong taong ito, hindi ka muling mabiktima ng kaaway. Bagkus, ang dalangin mo ay tagumpay sa buhay po ng bawat isa sa atin. Sige, pray for them. Sige. God is listening to your prayer. Ang panalangin na yan, ang siyang sandata sa anumang unos na ating harapin ngayong taon. Ang panalangin na yung kapatid, ang yung sandata na siyang panlaban natin, anumang ma-encounter natin ngayong taon. Sige, pray for your brother. Pray for your wife. Pray for your husband. Pray for your kids. Sige, manalangin tayo. This is the greatest things that we can offer. To pray, 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 pray. Yes, come on. Pray for somebody. Sige, naririnig ng Diyos ang panalangin mo para sa kapatid mo. Sige, naririnig ng Panginoon ang panalangin mo. Hallelujah, hallelujah. Sige, I feel the Holy Ghost. Mga kapatid, I feel the Holy Ghost moving. Sige, manalangin ka. Huwag kang tumigil. Ipag-pray mo ang kapatid mo. Yes. Wala tayong pwedeng ibang lapitan maliban ng Panginoon. Amen. Siya ang ating kalakasan. Siya ang ating tagumpay. Siya, amen. Siya po ang ating Diyos na malalapitan sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon. Naririnig niya ang ating mga daing. Naririnig niya ang ating mga dalangin. Come on. Keep on praying.
Sige mga kapatid, marami kang beses na biktima ng kaaway nung isang taon. Ngunit ngayon, pasisimulan nating patunayan, amen, na sinungaling siya, mali siya, at hindi na siya magtatagumpay. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Praise God. Mahal kita, walang hanggan ang iyong biyaya, buong buhay, hawak mo sa iyong kamay, mula sa aking paghimula hanggang sa pag-ibig, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Mahal kita, mahal kita, walang hanggan ang iyong biyaya, buong buhay, hawak mo sa iyong kamay, mula sa aking pagmula hanggang sa pag-ibig, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay, ika'y mabuti magpakailanman, hanggat ako ay nabubuhay, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ang himig mo, siyang gabay sa kasakitan, nariyan ka sa gitna ng kadiliman. Yes, Lord. Ika'y aking kaibigan, O Diyos aking Ama, at ako'y buhay sa kabutihan ng Diyos. Everybody sing, come on! Ika'y tapat sa habang buhay. Sabay-sabay natin pasalamatan ang Panginoon. Ika'y mabuti magpakailanman, hanggat ako ay nabubuhay, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat, ika'y tapat sa habang buhay. Come on, church! Ika'y mabuti magpakailanman,
Hallelujah! Buong buhay ko'y iaalay ko lahat. Amen! Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Ika'y tapat. Pasalamatan natin ang Panginoon, mga kapatid. Yes! Ika'y mabuti magpakailanman, hanggat ako ay nabubuhay, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Come on! Hallelujah! Parangalan natin ang Panginoon sa kanyang mga kabutihan. And we are looking forward, amen, ang ating mararanasan, mga kabutihan ng Diyos ngayong taon. And God will pour out His blessings. God will pour out His victory. Hallelujah. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa iyong kabutihan. Salamat sa iyong Espiritu na aming nararamdaman, Panginoon. Salamat sa kagalakan. Salamat, Panginoon, sa biyaya naming nararanasan. And thank you, Lord, for your word, for the reminder, O God. Amen. Thank you, Lord, for strengthening our faith. O Lord God, na ngayong taon, mayroon kaming panibagong pag-asa. Mayroon kaming panibagong pananaw na aming harapin. Amen. Alam namin, hindi mo kami pababayaan, Panginoon. O Lord God, by this time, O Lord Jesus, we declare blessings sa bawat pamilya, sa bawat mga anak mo, Panginoon, sa bawat mga tinawag mo sa lugar na ito. We declare blessings, Panginoon, even in your church, O God, in this place, Lord. We declare more revival, Panginoon. More souls to be added, financially to be added, hallelujah, spiritually to be added, Panginoon, sa buhay namin, Panginoon. Marami pong salamat. Salamat sa tagumpay. Salamat sa unang araw, Panginoon, sa unang linggo ng taong ito, namin natanggap ang iyong masaganang biyaya na ipinagkaloob sa bawat isa sa amin. We thank you, we praise you, we give it back unto you, Lord, all the glory and honor and praises in the name of the Lord Jesus Christ. Everybody shout, Amen! Praise God. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Amen, and God bless you. We are dismissed in Jesus' name. Magkamayin tayo sa bawat isa sa pangalan ng ating Panginoon, mga kapatid. Amen.